Para sa unang laban ay naunang sumabak mula sa Nanjianwu ang senior student ng Nanwu Weapon College na si Pang Fei. Matapos ding magpakilala ni Zhao Lei ay kaagad nilang inumpisahan ang kanilang laban. Sinubukan ni Pang Fei na umatake ng ilang beses ngunit hindi siya makatama kay Zhao Lei. Kaya ginamit niya kaagad ang espesyal na teknik ng kanyang sibat para gapusan si Zhao Lei. Pero hindi pa din ito sapat para mapigilan si Zhao Lei dahilan para dito na din magkaroon ng pagkakataon si Zhao Lei na makaatake. Sa unang atake niya ay hindi ito naging sapat para pabagsakin si Pang Fei kaya sinundan niya kaagad ito ng isa pang atake at dito niya na natalo si Pang Fei. Dahil sa sobrang dami ng blood at chi ang nagamit niya ay napagpasyahan niya na hindi na magpatuloy sa susunod na round. Dahil dito ay si Ping na ang pinasabak ni Jinyang at dahil naging kilala siya matapos ang exchange competition ay dito na din mas lalong nasabik ang mga manunood. Pagkaakyat ng makakalaban niya ay natawa siya dahil sa pangalan nito. Kaya nainsulto ito at kaagad na umatake na madali lang din niyang naiwasan. Muli itong umatake ng paulit-ulit kaya mas lalo lang niya itong inasar. Alam niyang malayong-malayo ang kakayahan niya kumpara dito kaya minabuti niya na tapusin kaagad ang kanilang laban. Kaagad na umakyat ang susunod niyang kalaban at dahil alam niyang mas mahina din ito sa kanya ay hindi niya na ito hinayaan na magpakilala pa. Kaya mas marami patuloy na mga estudyante ang nainis sa kanya. Para maipakita sa mga ito na hindi siya nagyayabang lang ay tinapos niya kaagad ang kanilang laban ng isang atake lang niya. Pagkaakyat ng susunod niyang kalaban na si Gokshong ay naramdaman niya kaagad na hindi ito mahina katulad ng mga nauna niyang nilabanan. Napagpasyahan niya na itabi ang kanyang sandata para ipakita sa mga estudyante ng Nanjianwu na kaya niya pa ding manalo kahit wala siyang gamit na sandata. Pagkasimula ng kanilang laban ay kaagad silang nagpakawala ng mabibilis at malalakas na mga suntok. Dahil dito ay natikman ni Ping kung gaano kalakas ang mga suntok ni Gokshong. Nagpatuloy lang siya sa pag-atake at dahil tanging pagsanggalang ang ginagawa ng kanyang kalaban ay mas maliit ang nagagamit nitong blood at chi. Ang problema pa ay nang matapos siyang gumamit ng matitinding atake ay nagsimula namang umatake si Gokshong nang walang tigil. Kaya nahirapan tuloy siya sa pag-recover ng kanyang blood at chi. Ilang sandali lang ay gumamit na ng isa sa pinakamatinding teknik si Gokshong at kahit sinusubukan ni Ping na sanggain ito ay hindi niya ito kinaya. Pero muli lang siyang bumangon at ipinagpatuloy nila ang kanilang laban. Nagpalitan sila ng mga suntok kaya nagulat sila Changding dahil ngayon lang nila nakita si Ping na ganito makipaglaban. Ilang sandali lang ay nagpakawala na sila ng pinakamalakas nilang suntok at boses sa nakikita ni Instructor Huang Jing ay posibleng mauwi sa tabla ang laban. Ngunit katapos ang ginawa nilang atake ay biglang inuntog ni Ping ang kanyang ulo kay Gokshong. Dahil dito ay nahilo ng sobra si Gokshong kaya dito na nagkaroon ng pagkakataon si Ping na masipa ito palabas ng entablado. Hindi na nakabangon pa si Gokshong at dahil sa kanyang pagkatalo ay wala nang naglakas pa ng loob na labanan si Ping. Sa pagkatalo ng Nanjianwu ay naipakita ni Jinyang kung gaano kahina ang mga estudyante ng Nanjianwu at ipinaalala niya sa mga ito na kung ayaw nilang maging kahihiyan ay kailangan nilang magpalakas pa hanggang sa matalo nila si Ping. Katapos nila dito ay kinausap si Ping ni Governor Zhang dahil may gusto itong ibigay sa kanya. Maliban dito ay ginawa din siyang Deputy Admiral ng Yancheng at dito niya lang din nalaman na si Jinyang pala ang Honorary Admiral ng Yancheng. Makalipas ang ilang araw ay ipinatawag si Ping ni Instructor Fengro para sa espesyal na pagsasanay. Pinapasok siya sa isang silid kung saan dito niya isasagawa ang pagsasanay. Makalipas lang ang ilang minuto na concentration ay nagulat si Instructor Fengro sa kanyang nakita. Dahil dito ay naalala niya si Grandmaster Sidling at ilang sandali lang ay matagumpay nang naabot ni Ping ang 3rd grade. Hindi makapaniwala si Ping na mas madali pala ito kumpara sa kanyang inaasahan. Nababahala naman na ang principal na hindi pa din nakakabalik sila Instructor Rooxi mula sa kanilang misyon sa kuweba kaya naiisip na din nila ni Instructor Huang Jing na ipadala ang kanilang mga estudyante. Sa patuloy na paglakas ng pressure sa kuweba ay alam nilang darating ang araw na hindi na din nila ito maitatago pa sa publiko. Kaya habang maaga pa ay kailangan nilang gumawa ng paraan para mapigilan ang mga kalaban na makapasok sa kanilang mundo. Inatasan ng principal si Instructor Huang Jing na ihanda ang mga kakailanganin para sa susunod na ekspedisyon. Habang pauwi na si Ping ay nakasalubong niya si Yangxi na hinahanap si Instructor Rooxi. Sakto namang narinig nila mula sa ibang estudyante na dumating na ang grupo kung saan kasama si Instructor Rooxi kaya nagtungo din sila sa South Gate. Sa kasamaang palad ay may mga nasawi sa kanilang grupo. Pagkababa ni Instructor Rooxi ay natuwa si Yangxi ngunit napalitan nito kagad ng pagkagulat nang makita niya ang braso nito. Kahit si Ping ay nagulat din at kagad namang nilapitan ni Yangxi si Instructor Rooxi. Dumating dito ang ibang instructor at sa kabila ng tinamong pinsala ni Instructor Rooxi ay ikinatuwa pa din ng principal na nakabalik siya ng buhay. Pero dahil sa tinamo niyang pinsala ay nakiusap na lang muna siya kay Instructor Fengro na gabayan muna si Yangxi sa pagsasanay nito.
Makalipas ang ilang araw ay isinailalim na sila Ping sa klase kung saan ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa kasaysayan ng kuweba. 700 taon na ang nakakaraan nung unang madiskubre ang first gate ng kuweba at ang nakakabahala dito ay may mga nilalang na nakatira sa kuwebang ito na may kapangyarihan na katumbas ng 9th grade. Kaya kung dumating ang araw na makapasok ang mga ito sa kanilang mundo ay siguradong malalagay sa panganib ang buhay ng sangkatauhan. Base pa sa mga entrance na nadiskubre ay masasabi nilang sobrang lawak ng kuweba na ito na parang wala itong limitasyon at posibleng maraming beses pa itong mas malawak kaysa sa kanilang mundo. Dito din nila nakukuha ang mga resources na ginagamit nila sa pagpapalakas dahil marami ito dito. Kaya malaki ang posibilidad na maraming malalakas na nilalang ang nandito. Sa ngayon ay papayagan na makapasok sila Ping sa loob ng kuweba pero dahil unang beses pa lang silang papasok dito ay hindi muna sila papadiretsohin sa mapanganib na parte ng kuweba. Misyon nila dito ay mag-obserba lang muna at sanayin ang kanilang sarili dito bilang paghahanda sa hinaharap. Katapos nila dito ay si Instructor Roxy na din mismo ang naghatid kay Yangtze papunta kay Instructor Fengro. Nakiusap naman si Ping kay Instructor Fengro kung pwede siyang makahingi muli ng mga resources para sa kanyang susunod na cultivation. Pumayag naman si Instructor Fengro na pagbigyan siya sa kanyang hinihingi pero may kapalit. Ito ay ihatid ang sulat sa isang tao at katapos ay may ililigpit din umano siyang tao balang araw. Kung makita niya na ang taong paghahatiran niya ng sulat ay sabihin niya na namimiss na ito ng kanyang anak. Dahil dito ay naisip ni Ping na ama siguro ni Instructor Fengro ang taong pinapapuntahan sa kanya. Pagsapit ng nakatakdang oras para ihatid ang sulat ay isinama niya sila Chanding at Zhao Lei dahil hindi siya kampante na makaharap ang ama ni Instructor Fengro. Nakiusap siya kay Chanding na ito na lang ang magbigay ng sulat at sabihin na din dito na namimiss na ito ng kanyang anak. Ilang sandali lang ay lumabas na ang kanilang pakay dito at nagulat si Ping dahil parang bata pa ang hitsura nito. Kagad itong nilapitan ni Chanding para ibigay ang sulat pero nagulat ito na namimiss siya ni Instructor Fengro. Kaya lumapit na din sila Ping para sabihin ang eksaktong sinabi ni Instructor Fengro. Matapos masabi ni Ping ang pinapasabi ni Instructor Fengro ay kagad siyang sinipa ng lalaki dahil nalaman kagad dito na estudyante siya ni Instructor Fengro. Katapos ay mabilis din itong umalis at nalaman na lang nila Ping na Vice Principal pala ito ng MOA na si Quishon. Kabilang siya sa Grandmaster List Rank number 47 na may palayaw na Snake King. Maliban dito ay nalaman din nila na mag-asawa pala dati sila Instructor Fengro at Quishon. May isang anak silang dalawa pero dahil sa pagkakampante ni Quishon ay isinama niya sa misyon ng kanilang anak. Sa kasamaang palad ay nasawi dito ang kanilang anak matapos silang may makaengkwentrong malalakas na kalaban. Katapos ng pangyayaring ito ay kaagad na nakipaghiwalay si Instructor Fengro kay Quishon. Makalipas ang ilang araw at habang sumasailalim muli si Ping sa espesyal na pagsasanay ay dumating si Instructor Huang Jing kasama si Quishon. Gusto umanong makita ni Quishon ang bagong estudyante ni Instructor Fengro. Dahil dito ay nasaksihan nila kung paano maabot ni Ping ang 3rd grade high level. Katapos nila dito ay sumailalim na din si Ping sa pagsasanay gamit naman ang kanyang sandata. Kaya makalipas ang ilang araw ng pagsasanay ay napagpasyahan niya na ipaayos na din ang kanyang sandata. Pagsapit ng araw ng kanilang pagpasok sa kuweba ay personal pa silang inihatid sa gate ng principal kasama ang ibang instructor. Si Instructor Tanfeng naman ang naatasan na gagabay sa kanila para masigurado ang kanilang kaligtasan. Pagkadating nila sa kinaroroonan ng entrance ay naramdaman din nila ang matitinding aura ng mga nagbabantay dito. Hindi lang pala ang kanilang eskwelahan ang nagsasagawa ng mga misyon sa kuweba dahil may mga warrior din mula sa iba't ibang rehiyon ang pumapasok dito. Pagkadating nila sa last line defense ng kuweba ay nakita nila kung gaano katibay ang istruktura na ito para masigurado na hindi makakatawid basta-basta ang mga kalaban mula sa loob ng kuweba. Sa loob nito nakalagay ang mismong portal na magdadala sa kanila sa loob ng kuweba. Pagkapasok nila dito ay sinalubong sila ni General Shu na siyang namumuno sa MOA Cave Defense Force. Unang syudad na nadaanan nila ay ang Hope City na siyang prinoprotektahan nila General Shu. 80 kilometro mula dito ay mararating naman nila ang Tianmen City na siyang taon-taong naglulunsad ng pag-atake sa Hope City. Ang problema pa ay hindi lang isang beses nagsasagawa ng pag-atake ang mga ito bawat taon at tuwing nagkakaroon ng labanan ay palaging dumadanak ng dugo. 10 kilometro mula sa Hope City ay may makakaengkwentro na silang mga kalaban kaya normal na sa loob ng kuweba ang halos araw-araw na labanan. Sa ngayon ay tanging gagawin lang muna nila Ping ay kabisaduhin ang lugar at ang kapaligiran.